Sister Apple. Papakilala ko rin po ang aking ex-boyfriend, aking brother husband, best friend and lover, my husband, Randall, Attorney Randall Caballero. So, nagpadali yan umalis sa opisina para samahan ako at feeling ko mau-OP ako kung wala akong ma-holding hands dito sa grupong to ngayong gabi. Okay? Ay, malapit siya. So, I am honored to be here in front of you. Salamat sa pag-imbita ng aking kumaring Gemma. Walang ka-holding hands ngayon. Virtual, niya. Pahirap. Okay. Alright. So, ayaw pa niya. So just to tell you more about our center, as Sister Apple mentioned, I work with various groups. One of them is with the AMD Love Consultant. So professionally, yun po yung aking sinasamahang grupo. But apostolically, we're with a lot of other groups. Our center is a center where we prepare in the different life stages. Preparation for marriage, preparation for parenting, marriage enhancement, later years, midlife, retirement, and so on and so forth. Apostolate, pag may mga apo na, so how to handle grandchildren, or the parents, how to handle their in-laws. Okay? Ay, nag-off na siya. Ay. But it's nice that you are doing this kind of talks. I don't know what kind of talk speakers you're used to, pero ako po medyo may pagka-teacher, may pagka-trainer, so halo-halo na yung aking style. So hopefully, we'll be together for an hour. Okay? Pwede? Hindi kasi depende. Meron tayong mga activities. Hindi na umabot yung handout. Okay. Wala kayong papel? Meron may mga papel? I'm sure may cellphone kayo. Buksan nyo na lang sa notes. Okay, by the time of notes, I will have some questions later on that you need to answer. Pero kung hindi kayo ma-type, gusto nyo magsulat, pwede kayong magbukas na inyong mga notebook or papers and ballpen. Okay? So again, I'm with, it's formerly Love Institute, but it's now AMD Love Consultants. So as we know, that there's some of these I'm sure you already know and you've already heard. So for those information that will be familiar to you, I guess repetition aids retention, so it's a good review for all of us. And at the end of our session, if you have some questions, I'll be happy to try to answer them. I will not answer questions regarding my weight and my waistline and my age. Other than that, I will try my best. Okay? And I will also be open to any sharing or testimonials that you may have or best practices that the other couples in the room can learn from. Okay? Alright. So, with that as our model, that we would want an ideal love triangle in our marriages, God being the third party, the only third party allowed, we realize that to get closer to God, kailangan lumiit din yung triangle. So hindi mangyayari yun kung yung nasa baba, hindi rin lalapit. No? Mahirap naman maging triangle na flat lang yung dalawang gilid. So it's always prerequisite that for us to be close to each other, we also be close to God. So pareho rin yun. And for us, in being close to God, it will require us to be close to each other. Otherwise, there will be tension somewhere. But there are conflicts in marriage. Sino po dito ang hindi nag-aaway? Raise your hand. Kamot na lang ng ulo, no? Kahit konti naman, may pag-aaway. Sabi nga nila, yan ang asim, yan ang excitement, yan ang spice, yan ang paprika, yan ang nutmeg, at kung ano-ano pa ng ating pagsasama. Okay? Pero ang mahalaga, nalalampasan natin yung ating mga conflicts at mga pag-aaway. And it's a challenge nowadays. Especially daw kaming mga millennials, kami ni Maring Gemma na millennials.
Ang bagal mo naman umuwi. Na medyo hirap na daw sa yung mga hindi na ganun ka-resilient o matiisin. Kasi sanay na kami sa mga instant noodles, instant coffee, instant sinigang mix, hindi na nilalagay yung pinibigay yung mga sampalo, kaya kasi hindi ako nagluluto. Okay? Kaya yung level ng resilience, hindi na rin daw ganun kataas. Kaya ang marriage daw ngayon is under attack. It's, in fact, on our way here, I saw a van with the sticker na walang forever, hashtag walang forever at may mura pa. Ito may mura, no? Yung naka-sticker dun sa ano niya. Ako, ang lalim naman ng sugat at hugot nitong driver o may-ari ng van na to. Pero I think it is our job here to let them know na kahit walang forever, may till death do us part. Diba? Hindi naman talaga forever eh. Till death do us part lang. Hindi till further notice. Diba? Parang ibang kontrata, but till death do us part. And if we relate that as couples who are serving the Lord in different communities, we give hope to others. Ay, pwede pala. Mahirap, hindi madali, pero pwede pala. At ang unang-unang mapapakitaan natin yan ay ang ating mga anak. If there's anyone we should inspire on, and we should paint the picture of what happy and beautiful marriage looks like, it's to our children first. Hindi yung, ay, ganyan pala, pwede pala akong mag-asawa na nang bubugbog sa akin kasi gano'n naman na ginagawa ni nanay kay tatay. Nanay kay tatay, ano? Ay, ganyan pala, dapat nagtatago ako, naglilihim ako kasi gano'n din ang ginagawa ni tatay kay nanay. Okay lang pala yun. But if we show them what a proper marriage and a proper partner looks like, then mas nakampante tayo, ay, marunong pumili ang anak ko kasi napakitaan ko. Hindi ko lang nasabi, anak, ito requirements mo, kailangan ganyan ang bank account, guwapo, matangkad, etc., etc. Kung hindi, nakita nila. Hindi pala mahalaga na maraming pera sa bangko, basta kaya mag-holding hands. Kaya pa rin mag-PTA. Diba? Kahit amoy lupa na tayo. Ako lang pala. Siya lang pala. But, very recently, and we're celebrating also Year of Mercy and Year of Family. So MEs, Couples for Christ, Pamilya, and all the different family communities have a lot of work to do. And kakatapos lang ng Synod of Priests in Rome, and they have this mahabang tawag nila dyan, Amoris Laetitia. And one of those that I managed to just get, kasi ang dami mong pwedeng i-code, is that there should be pastoral initiatives aimed at helping married couples to grow in love and in the gospel of the family. Also help their children by preparing them for their future married life. Oh, so meron pala tayo talagang trabaho. Hindi lang yan, marami yun. So if you can take a look at it, it's in different Catholic websites. This one I got from crooks.com. And then I also heard recently from our parish priest that sabi ni Pope Francis, married couples are now have an easier path to heaven, to sainthood, than priests. Because priests don't suffer as much as married couples. Well, yeah, it's a joke, but it's true, di ba? Ang parang, yes, they study a lot, they go through a lot, they get lonely, wala silang kabuting hands, they have their own sacrifices. But that doesn't mean that married couples are not called to sainthood as well. In fact, there's the parents of Saint Therese of Lisieux was just recently canonized, and they're married couples. Si mommy ni Saint Augustine, Santa Monica, is a mother, and she's a saint. So we are all called for sainthood. We don't have to be a nun or a priest. And it is an advantage that we have a partner who will look at us, what's wrong with me, what else can I improve on, or what are my strengths, para mas madali tayong mapupunta sa langit. So with that,
we're all called for that. However, there are conflicts indeed. And sabi nga ni St. James, ano nga ba ang sources ng mga away? What causes fights and quarrels among you? Don't they come from desires that battle within you? Oh, sabi ni St. James, ang mga sources daw ng away, it's not about our partner. Okay? Tingnan nyo nga ang mga partner nyo at sabihin nyo sa kanila, it's not about you. It's about me. Apparently, it's about me. Okay? So anytime na you move to a certain emotion, nainis ka, natuwa ka, na-excite ka, natakot ka, nag-alala ka, nagalit ka, nabwisit ka, it's not about your partner. Pwedeng may ginawa yung partner mo na trigger, pero yung movement nanggaling sa'yo, sa programming mo. Okay, I'll explain further what I'm talking about a little later on. But remember that, no? Pag may kinainisan kayo sa ibang tao, maybe it's not about the other person, especially the ones in your close circle. Your parents, your siblings, your children, especially your spouse. But they provide very good triggers. Okay? So ito ba ang gusto natin mangyari? We can celebrate 50th golden anniversary, pero ganyan ang itsura natin. So, sino may gustong ganyan? Raise your hand. Pwede? Pwede? Kasi pogi naman siya, no, brother? Right? Kasi maraming ganyan ngayon, lalo na yung mga magulang natin. Ayaw ko sa inyo, pero sa magulang mo, parang ganyan ang itsura. Sana hindi nyo makilala kung may sumbong, kinukwento mo sila. Okay? That they're together, they're still together. They celebrated their 53rd wedding anniversary last January. Yeah, 53rd. But I will not say that they're the happiest of couples. Kasi marami na silang, feeling ko marami na silang away na hindi pinag-usapan. Sige, okay na lang yan. Let's sweep things under the rug. Total, mahal kita. Prinamis ko kay Lord, di naman kita hihiwalayan. Sige na nga. Tapos di na sa nag-uusap. May sariling barkada yung nanay ko, may sariling barkada ang tatay ko. And then, ganyan na lang sila. But they still love each other and they need each other. But it could have been more beautiful. It could have been more romantic, no? So sana, sino may gusto ng ganito instead? Ayaw na niya. Honey, pakiklik ko na lang ako. Okay. Niha tawag ko sa kanya kasi baliktad ng honey. Kasi jologs kami. Okay. Ayan. Sige, tsaka na lang kasi. Alright. Is this better? Diba? Kahit maputi na ang buhok, pareho, kahit di na natitina, magka-holding hands pa rin, nagtitinginan pa rin sa isa't isa ng may lagkit at pagnanasa na, kawakan, yan, diba? Tingnan nyo nga, patingin nga kung may lagkit pa ang tinginan nyo sa inyong mga partner. Lagkit pa ba yan? O ano? Pagkit. Pawis, atok. Sige na nga. Pagtsaga. So yan ang challenge. Ibabalik natin yan. Ibabalik natin ang mali siya sa inyong mga mata. Gaya ng inyong unang beses na nag-date. Diba? So how do we do this? Let's talk about emotions. And one of the most triggering emotions pag nag-aaway ay anger or galit. Is anger bad or good? Good or bad? It's neither. Okay. Diba, nakikinig sa ME nung unang seminar. Sinong bagong graduate pa dito? Marami pa yung mga nasa harap. Okay, kailangan kayo sasagot. Maraming review dito. Okay? Because they say, feelings are neither right nor wrong. It's actually amoral. There's no morality in the feeling per se. But the morality lies in what is done based on the emotion. That's why it's called emotion, because it is
energy in motion. So it's a gift. They say, yan, in themselves, passion and anger, bakit kumikislap yan? Anger are neither good nor evil, the morality qualified to the extent that they effectively engage reason and will, according to the Catechism of Catholic Church, number 1767. Ano ibig sabihin yun? Anger itself is a gift from God because it is raw energy meant for fueling our actions with intensity and force and depth. So pag galit tayo, no, ang dami natin kayang gawin. Pag naiinis ka sa anything, bawa bad service sa waiter, sa restaurant, kaya mo mag-assert kasi may emotion. Pag nakita mo na may inaapi sa kalye, kaya mo kumuha ng cellphone at mag-video tapos ipapadala mo sa ABS-CBN para mag-viral, di ba? At wala kang pake. Kasi the emotion is there. Same with other emotions, right? What are the other feelings other than anger? Ano po, Brother RP? Fear. Joy. Kapapanood lang natin ng Inside Out. Kasama pa sa disgust. Si disgust daw is not a major emotion. It's a combination of fear and anger and halo-halo daw yun. There are a lot of emotions, but there are 4 major ones. Actually 5. Yung sexy feeling, pag 5 daw yun. Okay? Anger, joy, fear, and sadness. And all of which move us to do certain things. For example, fear. Anong nangyayari sa atin pag tayo natatakot? We become cautious, we become careful. What else can we do when we're very, very afraid? Pag may lindol daw, ano nagagawa ng tao? Kaya mabuhat yung refrigerator, no? Ano nangyari doon? Wala naman pala naman yung ref ko, pamiluhan. Diba? Pwede naman yung kamag-anak ko na lang, diba? Kasi may adrenaline dahil din sa takot. Napapabilis daw din ang takbo natin. Unless ang nangyayari sa inyo ay paralysis, di ba? Dahil sa takot. Pag masaya tayo, anong nangyayari? When, for example, we're highly, highly excited, when we are in love, what can we do? Napapashopping ka? Napapashopping. Bibili ko lahat para sa'yo. Kahit di ko na tingnan ang credit limit ko. Tama ba yun? Ano ba nagagawa natin kung tayo in love? Pakakasalan kita sa ilang simbahan mo. Isa lang. Dati ba, sa 10 simbahan, yung mga promises na gano'n, bibigay ko sa iyo ang buwan, mga ganyan, kasi in love na in love. After mag-dwindle yung emotion, honey, pahiram naman na remote control. No, remote control. Di ba sabi mo, bibigay mo sa akin buwan, remote control, ayaw mo ibigay? Wala na, ang promise, diba? So, with anger, let's focus now on anger. It helps us to fight oppression and injustice, especially if it's the righteous kind of anger. Okay, we're just also careful not to be too self-righteous. Especially sa kalye. Kasi minsan gusto natin laging magturo ng leksyon. Bubusinahan mo yan. Bakit ka bubusina? Parang malaman niya na mali siya. Talaga ba? Naintindihan kaya yung mali siya o nainis lang din siya sa'yo? So we're also careful on when we use those emotions. But when we really it pushes us to make action that will bring real change and stop these kinds like oppression and injustices, then we are using the emotion to the right purpose. Kahit din daw si Jesus nagalit. Tama ba yun? Yes. We saw Jesus got angry when? At the temple, when the vendors were making a marketplace out of the house of God. Kailan pa? Nung napagod na siya sa mga Pharisees kasi ayaw siyang pagamutin. Merong isang
tao na may withered hand. Sabi ng Pharisees, Sabbath day, ano gagawin mo? Diba? Pang ilang beses, diba? Pang ilang beses na po ba? Ano ba ang sabi ni Moses? We build lives or we destroy lives? We love or we hate on Sabbath day? So both of those are just examples of when God, and when Jesus himself got angry. So that's Matthew and Mark. This is a recent picture, very timely. We are at the Immaculate, the parish of the Immaculate Conception. This was taken last week at the Basilica of Immaculate Conception. We had the good opportunity of going to the States for the first time in my life. And we went to the beautiful Basilica in DC. And they have this portrait of an angry Christ. Imposing, very huge. It's one of the biggest churches in the world, still incomparable to St. Peter. Pero nandyan siya. It's called Basilica of Immaculate Conception. Galing no? Pag sa katabi niya, ang dami mo, it's a sign. Yes. So for God gave us a spirit, not of fear, but the power of love and self-control. Meaning, we have the power to use these emotions for the good, for the right. We have the power to also control our impulses. If our training at home, habang lumalaki tayo, ay paggalit pala, kasi napalo ako nakalimutan ko na bakit ako pinalo, pero alam ko galit si nanay, galit si tatay, kung ako pinapalo. So therefore, pag galit pala ako, pwede rin ako mamalo or manuntok. Or for example, our new president, kasi sabi na, hindi ko siya titirahin, but he has that reputation of when he is hot-tempered, he can just say, suntukin kita dyan We hear him say that a lot. But if we don't teach our children na he doesn't mean that or he means well, right? Pwede pala, ganun pala. Pag galit ako, pwede ako manuntok. Pag galit ako, pwede ako mamaril. So we have the capacity. God gave us that spirit to control such impulses. Even if na-program na tayo. Kahit na buong buhay natin, yan ang ating nakita sa ating nakapaligid, sa ating magulang, sa ating mga kamag-anak, sa telenovela, etc., etc. Okay? Am I making sense? So far? Okay. So let's see. We have our own fighting styles. What are fighting styles? Kung Fu, Taekwondo, Yaoyan, ano pa ba? Ang bago ngayon? MMC? UFC? Mixed martial arts? Yun na nga, whatever, di ba? Yan ba fighting style? Pwede. Pero what we mean by fighting style is our way of engaging and handling conflicts. Whether it be with our family, our office mates, our employees, most especially with our spouse, our biyanan, di ba? Mas kumocomplicate pa yan the more people in our inner circle. Okay. So fighting style, nakukuha daw yan sa iba't ibang paraan. For example, where do you think we get our fighting styles? Home. Parents? Upbringing? Yes. What else? Saan pa? Sa office mates. Sa school. Telenovela. Ano si Gawan ni Amor Power si Claudia. Ano pa? Anything else? Okay, good. Politiko natin. Hindi lang siya. Lahat sila. Nakakahiya, di ba? Televised palagi yung mga Senate hearings. Di ba? Yan ang fighting style. They are such role models. Okay, I will try my best not to be political in this talk. Ano na nga ako Okay, so environment, media, telenovelas, everyone else. What worked as we were growing up? Ay, nakita ko to sa kaklase ko, nakita ko to sa teacher ko, therefore, pag may nangaaway sa akin, ginaya ko, and it worked. So yan na lagi yung ginagamit ko, kahit na nag-iba na yung sitwasyon. Also, of course, from our immediate relatives, especially our parents, our families, older brother, older sister, lolo, lola, yaya,
at kung sino-sino pa. Diba? So anong fighting style nila? That's what we copy. What are fighting styles? For example, meron po akong kakilala, ang fighting style niya, sige na nga, aamin na ako, kaming dalawa yun. Sige na nga, aamin na ako, kaming dalawa yun. Okay? Ang fighting style ko po, nung ako'y lumaki, ang aking mga magulang combative. So when they're in conflict, you hear them shouting, you hear them nagdadabog, may mura, minsan may lumilipad pang mga kasangkapan sa bahay. Okay? Familiar ba yung itsura yun sa inyo? Hindi? Okay. Yung iba, yes. Okay. Nang napangasawa ko naman, on the other hand, ang fighting style nila sa bahay, if you want to say, ang fighting style nila sa bahay, pag may tampuhan, pag may kinainisan, papasok sa kwarto, matutulog, bukas ng umaga, okay na sila. Okay? Familiar ba yun sa inyo? Diba? Meron naman daw, lalabas ng bahay, magpapalamig, magpapahangin, iinom ng coke o beer or whatever, pagbalik sa bahay, okay na. Familiar din ba yun sa inyo? Yung iba naman, nakikipag-usap na gusto, kahit hindi na tulog na yung kausap niya, para lang kasama yung kanyang kiniintindisan. Meron bang ganun na familiar din sa inyo? Okay. Tingnan nyo na lang. So iba-iba ang fighting style. Imagine when my husband and I got together and we had a conflict. Anong gusto kong gawin? Away! Sigawan tayo! Okay lang yan! Normal yan, di ba? Teka, hanap ako ng plato yung papalipad sa'yo. Kasi baka akala mo hindi kita mahal. Kasi sa bahay, normal yun eh. Sa kanila, ano ang normal sa kanila? Teka muna, papasok ako sa kwarto, mag-away ka mag-isa mo. Awayin mo sarili mo mag-isa ka. Diba? That was very frustrating for both of us. That was frustrating for me. Bakit saan ka pupunta? Awayin mo ko. Siya naman, teka lang, lumayo muna tayo sa isa't isa. Because I don't wanna fight right now. I will be better in the morning. Okay na yan, wala pa tayong problema. Kailangan natin huminga. And so, that took a toll on our relationship. Kaya po kami napaaral ng maraming bagay. Napasok kami sa Opus, napasok kami sa CEPAM, nag-ME rin po ako, kami, and all the different studies and processes, realizing that we have to be aware of our fighting style. Not only be aware, but we have a choice whether to apply the fighting style that we grew up with or gagawa kami ng bagong fighting style na bagay sa aming dalawa, na mas productive. Okay? So ngayon, I'll give you a few minutes using your cell phones as notepads or papers to check, number 1, what is my father's fighting style? Okay? Number 2, what is my mom's fighting style? Individual po muna. And number 3, what is my fighting style? Number 4, what is my spouse's fighting style? Okay? So start po muna. I'm sorry we don't have the paper, but you have your gadgets or different paper. Start with your father, your mother, yourself, and your spouse's fighting style based on your experiences in the past. Muna, ano-ano nga ba ang sources of conflict natin? Okay? So, saan nanggagaling yung mga pinag-aawayan natin? Earlier, we mentioned we have different programmings. Sabi nga nila, men are from Mars. Women are from Venus. Tapos, they met in space and decided to live on Earth. Okay? So, medyo iba ang kultura sa Mars, iba pa rin ang kultura sa Venus, tapos iba pa rin ang kultura sa Earth. Just in-expect ng Martian to behave like a Martian and the Venus person to behave like a Venetian. Di po pwedeng ganun. A-adjust ka sa bagong buhay may asawa, which is Earth, and all the things that come with it, at a-adjust ka sa gawin ng partner mo na galing sa ibang planeta. So yung ibang planeta na yon comes with biological differences. Ako po, hindi po ako sexist, but I believe that men and women have differences.
So generalization lang po based on hormones, our DNA. May mga pagkakaiba ang mga lalaki, physically, psychologically, emotionally, may pagkakaiba din ang mga babae. So we understand that. Ano ang biological difference natin? Other than that, ano ang kinalakihan nyo? For example, Brother Dan, ano ang apelido nyo? Lagnada? Fernandez. So ano ang kinalakihan sa Lagnada? Lagnada family, ano rin yung gawi at kinalakihan sa Fernandez family na ngayon ay magiging Fernandez Lagnada na. Diba? So iintindihin din natin yon. Such as issues on money. Magbibigay ba tayo ng tithes? 10% ba? Gross or net? Diba? Magbibigay ba tayo sa kamag-anak na humihingi? Sa magulang natin? Tutulong ba tayo? May allowance ba tayo? Hahawak ba ng pera si misis, si mister, o kanya-kanya tayo? Issues on religion. Which religion are we gonna practice? Pareho tayong Katoliko, pero parang minsan nagsisimba ka, minsan hindi. Kailangan mag-umpisal, kailangan hindi. Ang ating anak, Catholic school o hindi? Practices on in-laws. How much do we let our in-laws participate in our relationship? Pag may sinabi ba si Mami, susundin natin bigla? Or tayo pa rin ang masusunod? On parenting, how will we raise our children? Anong disiplina? Ay, kami namamalo kami sa bahay. Ay, kami absolutely not. Ay, kailangan meron ng bibili natin sila ng gadget kasi kawawa naman sila, yung mga klase nila, may latest iPad, PlayStation, PS whatever, PS31 na yata. Hindi naman, no? Kailangan meron din sila, ay, hindi pwede. Sabi ng mga experts, bawal daw ang gadget. Kawawa naman sila. Mukha silang ignorant about the latest technology. Kaysa naman matunaw yung brain nila, etc., etc. So, different issues in marriage, right? Sino masusunod? Dapat ba magtrabaho si misis? Sa bahay lang si mister? Okay lang ba yun? Paano naman ang ego niya? Paano naman ang kabuhayan, etc.? Pwede ba mag-abroad? Mag-stay dito? Mas importante ang may kakainin ng pamilya? Mas importante ba ang together ang pamilya? And so on and so forth. Different value system comes from the way you brought up in your own family. It comes from your families of origin. A lot of things. Even values on sex, values on environment, on apostolic work, etc., etc. There are also certain conflicts. Yeah. And if you can write down also, right now, for the past years that we've been together, what are the different conflicts that we've had as a couple? Okay, ano ang madalas pinag-aawayan nyo? Individual pa rin, wala mo ng tanungan. In your opinion, ano ang madalas na areas of conflict yung mag-asawa? Kahit kung wala dito partner nyo, pakisulat na lang dyan, what are your different areas of conflict? So, nasabi ko na yung ibang example. These are just some of my examples. Again, I'll give you 2 minutes again to write those down. Sample lang yan, kung yung gayahin, continue issue. Copy-paste na lang, parang tama naman yung minsan, issue nyo yung hindi tinutulak yung toothpaste. Sa gitna, pinipisit, yung isa ilalim. Ilang beses ko nag-aawayan. Issue yung lagi nakataas yung toilet seat. Iba mababa, walang tataas. Diba? Issue yung saan tayo dadaan? Sabi ni Waze dito. Hindi, mas magaling ako dapat dito. Diba? Ang daming ganyan. It seems like maliit na bagay, pero may pinanggagalingan yan. So isulat nyo ano yung mga common away na yan. Siguro maximum muna 5. Baka ma-overwhelm tayo kung lagyan natin 1 to 10, 1 to 20. Kahit 3 lang.
lagi namimili kung saan restaurant tayo kakain o saan tayo magbabakasyon or saan mag-i-eskwela yung anak natin, ba't ako hindi na nakakapag-input? Being disorganized, ako naman, yung pinagbihisan mo, hindi mo ba talaga ma-shoot sa hamper? Kailangan talaga nakakalat lang. Or yung gamit mo kung saan na nakakalat. Feeling ko ako yung maid na lagi nagdiligpit after you. Right? Taking control in traffic routes. Yan, yung nagmamarunong. Dapat siya nasusunod kung saan dadaan. Or laging matanong, saan ka galing kahapon? Sino kasama mo? Anong oras ka nakarating sa opisina? Ba't di mo ako tinawagan? Anong kinain mo? Anong oras ka nag-lunch? Sino nag-text sa'yo? Etc. etc. Okay? Wala akong alam. Bato-bato sa langit, ang tamaan, may buhol. Okay. So some of the issues, himayin lang natin ang isa. Just for example purposes. Okay? Understanding the real issue, let's take number 1 for example. Giving money to relatives. Kasi kultura natin yan sa Pilipinas, diba? Na very family-oriented. Kasama na doon, pag may humingi ng tulong na kamag-anak, normally ang instinct is, sige, bigay tayo. Kahit hindi alam ng partner. Minsan, tinatago pa. Okay. So, ano ang feeling? Usually, ang napaperceive lang, galit. Pag ayaw ng isang partner magbigay, ang napaperceive lang na feeling ay galit. So, frustrated, upset. Pero baka ang feeling, for this particular example, nag-aalala or worry. Okay? Kasi usually daw, ang galit may underlying emotion. And it's normally either worry, sad, for a loss of power, loss of opportunity, loss of recognition, loss of attention, right? Or grief, na mas safe daw na magagalit na lang ako. Kasi pag pinakita ko nalulungkot ako, masyadong showing ng weakness. Baka i-take advantage mo ko pag pinakita ko sa iyo ang aking kahinaan. So, mas malakas daw ang emotion, magagalit na lang ako. In the process, pag tinatakpan natin yung emotion, yung totoo nating nararamdaman, which is sometimes sadness, fear, at tinatakpan natin ng galit, diba? Tulad ng mga nag-aalala ngayon with the next administration, ang dating nagagalit sila kay Duterte. Pero, baka naman, nag-aalala lang or natatakot for the future of their children or something like that. So, we understand the real emotion behind the more superficial or more obvious feeling. So, dito worry. Ano ang worry? Ang pinagkakaalalahan niya. Kasi pag nagbibigay ng pera sa relatives, paano siya naapektuhan? Sabi niya kasi baka maapektuhan ang pamilya. Paano naman daw, ang pamilya ko, baka maubusan naman yung mga para sa anak ko. Eh, araw-araw naghahanap tayo ng pera pamalengke. Saan tayo kukuha ng pangrenta, pambayad ng tuition, tapos iaabot mo pa sa kamag-anak mo. So, tama lang na ako nagbabudget, nag-aalala rin ako. Or baka naman ayaw niyang mag-enable. For example, bakit ayaw mong bigyan? Ikaw mag-anak mo na nga. Ikaw pa ayaw mong bigay sa kamag-anak mo. Eh kasi, baka sila masanay, mamihasa. Eh lalo ko naman tinuruan maging dependent. It's not also helping them. So, pwedeng gano'n. So, we understand, ano nga ba naapektuhan? Bakit ayaw mong magbigay? And so, we understand the underlying value, which is care for family, or prioritization, unahin ang pamilya, or turuan natin sila maging independent. Diba? Pwedeng yun yung value, yun yung belief system ng partner mo, kaya siya nag-alala, kaya siya mukhang galit, or naiinis, nung nagbigay ka ng pera sa kamag-anak mo o kamag-anak niya. Okay? Are you getting my example? So now, look at your list.
of conflicts. If that's your issue, tingnan nyo anong underlying, anong feeling. So feeling, how does that affect you? Paano kayo naaapektuhan? At higit sa lahat, ano ang value noon para sa inyo? Okay? So if you don't have time to answer all of that, pakisulat na lang po yun. What's the feeling? True feeling? What is the effect on the person? Kung kayo yung may issue niyan on you. And number 1, 2, feeling, effect. Number 3, what is the underlying belief or value? Belief system or value? Anong pinapahalagahan niya? Okay? Isa pa pong example. Ako, naiinis ako kapag... Okay, naatok naman siya. Okay? Naiinis ako, hindi ako natatrigger sa ganyan. Naiinis ako pag may... sa lubak. Ako yun. Okay? Pag nagdadaan ko sa lubak ang aking asawa. Ako yung naiinis. Bakit? Kasi, yes, nasisira yung kotse, at saka, it reminds me of I value the teachings of my dad. My dad is a very good driver. He's agile, he's fast. So, anytime na pangit yung driver, halimbawa kuya ko nagda-drive or may ibang driver, may correction siya. So, nabubuhay yun sa akin. It is relieved in me the value of precision, the value of good driving, and siguro kasama na rin yung shocks, maayos yung kotse, at di ka gagastos. So yun yung effect sa akin, it brings me back to that. Okay? Yung iba naman, naiinis, for example, hindi sila pinakakitigan or ino-honor in decision making. Kasi, naaalala nila na pagkabunso nila, or pagkapanganay sila, hindi sila nasusunod, or hindi sila pinakikinggan sa bahay. So for them, they feel the loss of authority, the loss of being honored, yung nire-respeto yung opinion. So nabubuhay yun. Okay? So look at your list. What's the feeling, what's the effect, and what's the underlying value or belief system. Okay? So give that a try at home. Okay? Kasi medyo mauubusan tayo ng oras for the other parts. Alright, give that a try at home and enhance that list. Self-awareness, para mas may pakilala nyo sa yung partner at mas maintindihan pa kayo ng gusto. Other sources of difference, other than yung programming, yung pagpapalaki, difference in values, meron din daw magkakaiba in, for example, different love languages. We're aware of love languages? Narinig na po ba natin to? Because this is not a love language module, papasadahan ko lang po ng mabilis, pero nasa internet naman yan. So according to parang Gary Chapman, meron daw 5 love languages. Acts of service, yung lagi kayong pinagsisilbihan. So imagine birthday nyo. Okay? Alin ang gusto nyo sa birthday nyo? Lahat ng trabaho nyo, sa bahay, sa opisina, mayroong gagawa para sa inyo. Yung asawa nyo, nag-hire ng personal assistant, lahat ng trabaho mo sa opisina, gagawin niya. Lahat ng trabaho mo sa bahay, gagawin din niya. Tutulungan ka, susunduin ka pa, at magluluto ka, etc. etc. Acts of service. Gifts. Meron kang tinitingnan na mahalagang bagay para sa iyo, personalize, sukat mo, mahal, pero mahirap hanapin o kaya made to order pa. On your birthday, binili yun ng spouse mo. Buhay ka. You feel love. Gifts. Ayaw mo ng recycle. Right? Physical touch. On your birthday, kayo ay nag-check-in. At ang regalo na sa iyo, isang magandang masahe, foot massage hanggang sa ulo, at isang masayang love making pagkatapos. Physical touch. At the whole time,
sa'yo, naka-holding hand siya, nakahawak siya sa buhok mo, naka-appreciate siya sa'yo, at yakap ng yakap at halik ng halik. Quality time. Magde-day off ang partner mo para sa'yo para lang makasama ka buong araw sa birthday mo. Wala siyang hawak na cellphone o gadget. Hindi kayo manonood ng sine, kakausapin ka lang, ang pakikinggan ka lang yan the whole day, ang attention niya, buong-buo, sayong-sayo. Or, words of affirmation. Magko-compose siya ng mahabang-mahabang honoring testimonial kung anong ina-appreciate niya about you, lahat ng magagandang words na invento na niya galing sa Hallmark, at pinost pa niya sa Facebook para nabasa ng buong mundo at nakakuha ka ng 5,000 likes. Yan. Words of affirmation. Meron pang galing sa mga kamag-anak. What do you like about my partner? Sa asawa ko, ano nagustuhan niyo? Pakitext ko siya. Okay? So, alin dyan ang gusto nyong regalo sa birthday nyo, yan daw ang love language nyo. Kaya lang, minsan, hindi kayo pareho ng love language ng asawa nyo. Yung asawa nyo, gusto acts of service, ikaw naman, ang gusto mo, physical touch. So, aanin niya na pinagluluto ka niya, hindi ka naman niya niyayakap. Para sa inyo, hindi yun. Hindi niya masasabi na mahal niya kayo. Okay? Yung iba naman, gifts. Akala niya, ang love language mo, gifts, ang love language mo, words of affirmation. So, padala siya ng padala. Ano sabi ko? Hindi kita mahal. Padala ko sa'yo ng padala. Hindi mo ko sinasabihan ng I love you bakit pa kita sasabihan ng I love you? Sabi ko lang ang regalo sa'yo. Diba? So, intindihin nyo yung love language ng partner nyo para makarating sa kanya, ay, oo nga, mahal niya ako. Okay? So, minsan nagkakaiba ng ganyan, source na yan ng away. Meron din pagkakaiba ng emotional needs. So, sabi nila, ang lalaki daw, ang laki-laki, ang babae, ang laki-laki rin, shopping, chocolate, of course, exaggerated yan. According to Willard Hardy, meron daw iba't ibang emotional needs ang babae sa lalaki. Emotional needs meaning, hindi lang to physical needs, financial needs, kung hindi emotional, tagos sa dibdib. Na pag hindi natin nakukuha, nagkakaroon tayo ng kakulangan sa ating sarili. Diyan po nagkakaroon ng puwang na magkaroon ng third party. Pag hindi daw nami-meet yung mga needs, at merong, for example, attractive pa, admiration sa lalaki. Diyan daw po sumisingit, kaya may nagugustuhan si Mister na sekretarya, staff sa opisina, yaya, kasi yung mga yon may admiration ka sa kanila, may paghanga, may pagbilib. Si Mrs. nakakalimutan ng humanga. Pag tumingin kay Mister, yung sekretarya, pag tumingin kay Mister, Sir, diba? Okay. Ang babae naman, for example, financial needs. Ang dami ko po nakikita sa counseling room, issue nila, hindi dahil mukha kaming pera or gusto namin mag-shopping ng 3-day sale sa SM, pero inaalala namin ang security ng pamilya for the future. Na pag na-feel namin hindi stable, namumove kami or naaaligaga kami. Kaya, pag may nakita kami medyo stable na tao, medyo mas nagiging attractive din yun. Okay? So, isa-isahin natin, sexual fulfillment, all forms. Naka-ingrain daw po yan sa utak ng ating mga partners. Recreational companionship, gusto nila may barkada, may kalaro, may kainuman, may makakaintindi sa kanilang hobbies. Attractive spouse, kahit hindi natin kamukha si Marian Rivera or si Solen Yusa, pero ano yung best way that you look? Hindi yung mag-uwi ni Mr. Hi, honey! Si Mr. Ay, alam ko ulam natin. Bakit ko nalaman? Adobo. Bakit? Amoy mo Or pagpunta sa eskwelahan, kamukha na ni mommy, hindi mo na malaman, alin dun
Pag may naghahatid daw sa preschool, alin dyan ang yaya, alin dyan ang mami. Kasi ang yaya kaya mag-Johnson's powder, magsuklay, tsaka mag-cologne. Eh yung nanay, naka-duster, sundo ng anak, nakakalimutan na. I know it's an effort, pero mas gusto na natin sa ating tumingin si Mister kaysa kay yaya. Or kaysa sa iba. Tama po ba? Tama po ba mga mister? Okay. Parang ayaw nyo. Sige. Pupunta na ako sa women's needs. Domestic support. Kailangan daw, gusto nila, pagdating nila sa bahay, may maayos na tahanan, na pleasant, na may fresh to cook, na pagkain, at hindi yung pagdating sa bahay, may away pa, may sigawan sa mga anak, or may pintas, or magulong bahay. So, domestic support. And last but not the least, admiration. Yung continuous na paghanga. Na gusto naman ng ating mga mister, nakikita pa rin po sila sa atin. At hindi na nila hanapin sa barkada. Kaya daw, pag may gathering, reunion ng barkada, di ba? Kwentuhan ng achievements. Alam mo ba, ako pare, ang kotse ko, ganito na. O ako naman, pare, nakarating na ako dito. Alam mo ba, kami may bahay sa kung saan, na-share with the Okay? So because they need the admiration, and it's an emotional need, and it's a big plus kung sa atin na po manggagaling yun. Okay? Practice tayo, tingnan nyo ulit. Nahilig ako sa titigan ngayon eh. Tingnan nyo ulit ang inyong mga mister, at ipakita nyo na hinahangaan nyo pa sila. Na-crush nyo pa rin sila. Ang hirap. Oo nga. Na-believe pa rin kayo sa kanila. Walang sapukan. Believe na, i-crush na. Na kahit ano na ang size na kanilang waistline, mas pogi pa rin sila kaya sa kay Derek Ramsey, or kay Piolo Pascual, o kay Daniel Padilla. Richard Gomez, sige na nga, basta doon sa duweta si sister. Okay? Mga mister, does this make sense? Approve po ba to? Approve. Okay. Punta naman tayo sa kabila. Okay lang? Hinuna na namin kayo, ha? Makinig naman kayo, kabila man. Okay lang. Punta daw. Papayan ba mga sisters? Punta daw. Kulang ang ano. Give and take lang eh. Okay. Kung gusto nyo ng sexual fulfillment, gusto namin ng financial support. Again, it's a security thing. Gusto namin na makakatulong kami, mamayang gabi, alam namin may pambayad kami ng kuryente next month, na may pambayad kami ng tuition fee, na may pambaon ng ating mga anak. Pag wala yun or hindi stable yun, it's an emotional thing. Okay? Family commitment. Huwag naman sa akin lang itutuos ang pagtututor. Tulungan mo naman ako. Huwag lang pag may namatay sa kamag-anak, ako lang pupunta. Samahan mo naman ako. May PTC, ako na naman nang-a-attend. Pumunta ka rin naman. Family commitment. May problema ako, I want you to be there to support. Affection. Kung kayo gusto nyo ng kalaro, kabarkada, kami daw po gusto namin ng lambing. Walang katapusang lambing. Pakihawakan na po ang inyong mga partners. We want to feel sa kahit saan papayagan kayong hawakan sila. We want to feel like we're still your baby, your loved one, that we're the most beautiful person in your eyes. Okay? Diba niya? At gusto namin ng may kakwentuhan. Conversation. Women can say 500 words per second. Men can say 5 words per minute. Pero gusto namin, okay lang, basta nakikinig kayo. Pag may kinukwento kami, samahan ng loob, excitement, mga mister, listen, you don't have to fix everything. Alam mo, naiirita ako dyan sa kapitbahay natin kasi hindi marunong mag-ayos o kanyang kanyang basura. Kailangan winawalis pa sa side.
Paano, gusto mo paparangay na natin? O ano, gusto mo lumipat na tayo ng bahay? Relax lang, ayaw namin ng fixing. Gusto na namin makinig ka. Okay? Gusto na namin mailabas ang aming sa loobin. We want someone to talk to. Kaya marami rin kami barkadang babae at marami kami ka-Facebook chat kasi gusto namin ng kakwentuhan. Kung ayaw niyo na marami kami ka-Facebook chat, be available for us to talk to. Kung nandiyan kayo, hindi kami maghahanap ng iba. And of course, we like honesty and openness. So kung tinanong namin saan ka sumakay, anong oras ka nakarating sa MRT, sa Canal Park, magkano binili mong lunch, sino ka kwentuhan mo over lunch, sino yung kachat mo kanina, hindi dahil nagdududa kami. Okay? Wala kaming pagdududa. Gusto lang namin ng information. The more information, kasi alam yung mga babae, nasa details daw kami, di ba? We are in the details. Gusto namin maraming detalye. The more we know about you, the more kompleto yung puzzle. And the more connected you, it's about the connection. Not about the trust, but the connection with you. Okay? So pakisabihan nyo nga po ang inyong asawang lalaki, again, it's not about you. It's about me. Okay? Ladies, approve din po ba to? Approve? Doesn't mean that we don't like sex. We also like sex, pero baka number 6 yun. According to the study, ito, top 5 ng babae at yung kanina, top 5 ng lalaki. But I'm sure they also like financial stability, gusto din namin ng barkada, etc., etc. But this is our top 5. And if there are certain areas of conflict, baka nagagaling dito. You can rate yourself, kung kayo po ay mister, grade niyo yung sarili niyo. Ano score ko dito? 1 to 10. Financial support, 1 to 10, 10 being the highest. Each one, 1 to 10. Ganon din po sa mga misis. Mga misis, grade niyo rin ang sarili niyo. So self-assessment to. Anong grade ko sa pag-meet ng needs ng asawa ko on this line? Kung nasa 5 or 6 kayo, pasang-awa po yan. Kung below 5, medyo emergency room na yan. Baka makita ko na kayo sa counseling room. Pag below 210, ICU na po yan. Baka meron na po ibang partner or hinahanapan yan. You can share this also sa mga kapitbahay nyo at kamag-anak nyo. Okay? You can ask questions later on also. Right? So self-assessment, kasi loving is really this. Yung sinasabi ni St. Paul sa Ephesians, wives, submit to your husbands. This is how it looks like. Hindi lang yung may sabihin sila, oo. Yung sinasabi ng Christ, love your wives, husbands, love your wives as Christ loved the church, which is dying to yourself. This is how it looks like also. Kahit mahirap siya, kung talagang mahal, it's a selfless kind of love. This is what we're gonna try to do and understand each other. Okay? Make sense? Okay. So punta tayo, review. Dahil nag-ME kayo, they should be familiar with you. Pero ano ang application nito ngayon na graduate na kayo, di ba? Tingnan natin kung napapractice. At ito ang itsura niya. So resolving conflicts, minsan nag-uusap. Nag-uusap ba kayo? Oo naman, nag-uusap kami. Anong klaseng pag-uusap? So we look at discussion versus dialogue. What's discussion? I heard it. It's using your mind. So it's a language of the mind. Bago graduate, ay, very good. Tagal na. Nagre-review weekly. I like that. So it's a language of the mind. Usapan daw yan. Anong objective? Magkaroon ng desisyon. Lilipat pa tayo ng bahay.
bibili ba tayong kotse? Tutulungan ba natin yung kamag-anak? Sasamahan ba natin si nanay? Sasamahan ba natin si nanay? Pagtutuloyin ba natin dito si tatay? So on and so forth. So decision making. So pag discussion, may exchange of ideas, may brainstorming, mag-uusap ng advantages and disadvantages, pros and cons. And then ang focus niya, ay problem solving or the problem or the situation. Ang focus. Ginagawa ba natin to bilang mag-asawa? Hindi. Sa opisina lang. So, dapat naman ginagawa, di ba? Bawat major decision, we do this. Ideally, we do this. But, before we do this, bago natin magawa ito, kailangan daw na ilabas yung malalalim na feelings or emotions, lalo na kung may related sa problem. So before discussion takes place, we should do dialogue. Ano naman ang dialogue? Nasabi na ni Sister Jackie, dialogue is language of the mind. Discussion is language of the mind. Dialogue, on the other hand, is language of the heart. So, language of the heart, go ahead, with the objective of mutual understanding. Papasok tayo dito para mas lalo nating maintindihan ng isa't isa. Kasi mahal kita. Kahit ang hirap mong intindihin. Kasi hindi ako ganyan pinalaki, kagaya ng pagpapalaki sa'yo sa Venus. Pipilitin kong intindihin. So, anong ginagamit? Empathetic listening. From the word, empathy means Put yourself. put yourself in the other person's shoes and walk 10 miles. Okay? Hindi lang daw ilagay mo yung sarili mo sa sapatos nila, maglakad ka ng 10 miles para maintindihan mo how it is to feel, to really feel. So isa pa, listen. With ilan ang tenga? Ilan ang bibig? So alin ang mas dapat daw ginagawa? Nakikinig. Kaso? Okay, sige. Right. So, we also do communicating the inner self. And we dare to be, or I messages. Ano ang nangyayari sa akin, sabihin ko sa iyo para maintindihan ko. And with this, being vulnerable, okay lang na ipakita ko sa iyo ang aking kahinaan, ang aking weaknesses, kasi tanggap ko rin naman ang weaknesses mo. Perfect ka ba? Hindi, pero mahal pa rin kita. So, I will dare to show my imperfection. Kasi alam ko, may tiwala ako, buong-buo ang pagmamahal mo sa akin. So, we risk being vulnerable. Even if mukhang mababaw, mukhang walang kwenta, galing sa iba, pero yun yung totoo, I will risk it. For example, yung pagiging panganay, middle child, bunso, maraming idiosyncrasies yan. Na kung yung partner mo hindi panganay o hindi yung ano ka, baka hindi nila maintindihan. Alam mo, kasi nung lumaki ako, bunso ako eh. So, lagi akong cute, pero hindi ako pinakikinggan. Lagi akong sayaw, baby, sayaw, baby. Pero pag may sasabihin ako, shh, huwag ka maingay. Usap matanda ito. So, pwedeng issue nila yan paglaki kasi never sila napakinggan. Okay? So, pwedeng yan ang lumabas later on. So, mga ganyan. So, we dare to go vulnerable and we focus on the other person. So, as a listener, first of all, pag magda-dialogue tayo, mamimili po muna. Sino unang magsasalita, sino unang makikinig. Kung isa lang yung may matinding emosyon, pwedeng, sige, ako magsasalita kasi ako yung may issue eh. Ako yung may nararamdaman, you'll be the listener. Pero kung pareho, teka muna, issue ko rin yan. Hindi, issue ko rin yan. Mag-jacket boy kayo. Or, flip a coin. Or, kung sino willing magbigay. Okay, mauna ka na.
But if you decide to be a listener, pinauna mo yung partner mo, make sure ready kang makinig. Meaning, kung meron kang opinion o meron kang nararamdaman, itatabi mo muna yun. We call that bracketing. Okay? So, there should be complete empathy and you bracket your own thoughts. Okay? Kasi sabi nila, minsan nakikipag-usap tayo, minsan nakikinig, naghahanda na tayo ng sasabihin. So, naghahanda tayo ng rebuttal. Hindi, wala. Ako dapat ganito. Wala ako sa lolo ko. Ako ganito. Diba? We bracket that. Instead, we feel what our spouse who is speaking is saying. And we listen with whole heart. So, unconditional and Christ-like love. Right? Kahit nasasaktan ako, pinapako na rin ako, makikinig ako sa'yo kasi mahal kita. Okay? Kasi alam ko it's about you. May pinagdadaanan ka. Gaya ni Lord, alam niya tayo bilang tao, may pinagdadaanan tayo sa mundo ito. And He's willing to listen. He was willing to experience it. He became man. He can just sit on His heaven throne and watch over us. Instead, He went down and really went into our shoes and walked for 33 years in our shoes. Okay? And there's always paraphrasing or clarification. Tama po ba? Ito ang naririnig ko sa iyo. So sinasabi mo nagagalit ka kapag hindi ko sinasara yung pinto kasi papasok yung lamok. At nag-aalala ka na magkakadege yung mga bata, etc. etc. Tama ba yung naririnig ko? So, we clarify. Kasi pwedeng iba rinig ko. So, tama ba rinig ko? Palagay mo sa akin, wala akong pakialam na magkakadege yung mga anak ko. Iba yun, di ba? Nag-aalala ka or feeling ko wala akong pakialam. So, we clarify and let the other person agree or disagree na tama yung rinig natin. So, as a speaker, on the other hand, we do this. I-messages. Alright? So, ano ang difference ng I-message sa you-message? You-message. For example, ang issue, hindi nagpaalam kung ano oras uuwi or kung nasa na, oras ng uwian. You-message looks like this. Ikaw talaga, wala ka nang pakialam sa akin, di mo man lang naisip na nag-aantay ako sa'yo. Ano ang klase? Wala kang pakialam. So, puro ikaw, ka, mo, you. Tama? As compared to the same issue, we change it into I-message. Nag-aalala ako kasi hindi ko alam kung nasan ka. Sana tumawag ka o mag-text ka kasi ako'y natatakot baka kung anong mangyari sa'yo. So it's more on reporting what's going on with you, I-message instead of you. Anong difference? Bakit kailangan I-message? Anong nangyayari pag you? Ikaw talaga, walang pinaka, hindi ka nag-alala. Accusing. Judgmental. Ano nangyayari? Anong feeling nung kausap? Defensive. Defensive. Makikinig pa ba yun? Hindi na. The fastest way to close the ears of the person you're talking to is to judge them, to generalize and accuse. The fastest way to open the ears is to see something good and say it. So kung nabibigyan na yung kausap nating partner natin, hanap kayo ng magandang sasabihin about them. Para lang mabuksan ulit. Alam mo, honey, na-appreciate ko kahapon, pinagtimpla mo ako ng kape kahit nagmamadali ka na. Na-appreciate ko yun kasi number 1, masarap na magtimpla. Number 2, wala na akong oras na gawin yun for me. Salamat. Pero sana nilagyan mo ng asukal. Diba? Yung maganda muna, then meron best practice. Request in a nice way. But you get my point? Okay, we minimize the accusation, the criticizing, the judgment, so our partner will continue to listen. So as a speaker, we do that. I message. And we do it with honesty and trust. Hindi yung exage naman. Huwag ka na masyadong
maliit lang yung nararamdaman mo, parang ang laki-laki na atomic bomb, or may nililihim tayo, hindi naman totally yun. So hindi niya maintindihan completely. Meron pala nangyari sa'yo in your past, may abuse pala, takot kang i-reveal, baka lalong hindi ko mag-get. Bakit ka ganyan? Hindi ko mag-get. Inaabuso ko ng bata ako. Kaya pala. So mga things like that, we say with honesty and trust. And then, we risk again being vulnerable to your partner that you chose to have and to hold for richer, for poorer, in sickness and in health, till death do you part. And use the appropriate tone. For example, the word bakit. Okay. Talk to your partner, face your partner, and use the word bakit in the following situations. Face your partner. Face your partner. You see that yung mobile yan, yung pwede yan i-roll. Okay? Using the word bakit. Nakita nyo yung partner nyo, yung asawa nyo, nakikipagkwentuhan, tawa ng tawa kasama ng, pwede sa cellphone o kasama ng barkada. Gusto mo sumali kasi ang saya-saya niya. Gusto mo malaman ano yung pinagkukwentuhan nila. So tatanong mo ngayon, bakit kayo nagkukwentuhan? Go! Or bakit kayo nagkukwentuhan? Sabay-sabay. Oo, sabay. Bakit? Okay. Kaso, isang araw, umuwi siya na meron malaking tato. Dito. Hindi niya naman pinag-usapan, pero tuwan-tuwa siya. So ikaw medyo gulat ka. Tanong mo ngayon, may tato. Bakit siya may tato? Go! So medyo gulat. On another night naman, umuwi siya sa bahay, kato, sweetheart, darling, pagbukas mo ng pinto, duguan. Duguan siya, dugo pa rin yung kanyang damit, di mo alam kung ano nangyari, kaya gusto mong magtanong ng bakit. Go! What? Dugo ay nakakit pa kayo? Ano ba yan? O kaya, umuwi si Mr. o si Mrs. ng alas 3 ng umaga nang hindi nagsasabi sa iyo. Pagbukas mo ng pinto, paano mo itatanong? Go! Talaga ganyan? Bakit? Nakatawa ba kayo? Maaga ba? Wala pang araw. Okay. What does that mean to you? Ano masasabi natin sa activity? Bakit natin yung ginawa? Iba-iba yung personalities. Iba-iba yung personalities ng mag-asawa. So, different personalities ang mag-asawa. So, ibang perception ng mga bagay-bagay. Ano pa? The word bakit. What does that mean? So, pwede pala nag-aalala. Pero yung tono natin, bakit? Mukha bang nag-aalala? Oo, nag-a-accuse. Galit, diba? Pero ang feeling pala, nag-aalala ako. Bakit ngayon ka lang? Yan natin, ba't niyo alam? No, may duda pala sa akin eh. Ano ba? Po? Hindi mo man lang ako tinanong kung kumain ka na. Disorder ng gabi, wala ka kumain. Naman. Tama. Magpapaliwanag pa ako, sige, gutom ako. May diba? So, maraming iba't ibang involved. Pero kung tinanong natin ng tama ang tono, baka mas maraming sagot. Right? And one word, isang salita lang, ang dami palang ibig. Sabihin na kung hindi natin ginamitan ng tamang tono, tamang facial expression, pwede, bakit ngayon ka lang, pero nakataas ang kilay mo? Ganun pa rin yun. So,
we watch our tone. Even when we say, I love you, in various ways, I love you. Love you sabi. Feel ba niya yun? Di ba? Parang hindi. Eh kung ganito, yeah, I love you. Di ba? Mas feel niya yun. So we use the appropriate tone when communicating how we feel. Okay? So, ang script, ang formula when we dialogue, and this is not easy, it's harder kasi iba yung ating kinalakihan. Pero na-realize ko sa ibang bansa, ganito naman sila makipag-usap. So, posible siya. Okay? I feel, ano ang feeling? Kailangan feeling yung kasunod. Such as, I feel sad, worried, upset, depressed, excited, joyful, anxious, and so on and so forth. Okay? Hindi yung, I feel that you don't love me anymore. Is that a feeling? I feel that you don't care for me anymore. Is that a feeling? Maybe not. It may be a perception. So you can say, I feel sad because you don't give me flowers or you don't say my love language. So ano yung feeling? Sad, worried, upset, irritated, and so on and so forth. Ano yung nangyari? Or ano yung behavior? Ano yung kakulangan? I feel sad when you spend our money here because ganyan-ganyan. And then because yung effect sa'yo. Okay, remember kanina, I feel upset na binigyan mo ng pera yung kamag-anak mo because it affects our budget as a family. And I'm worried about that. I prioritize my family. So yun, kung gagawin niyo yung assignment nyo, kaya nyo tong formula na to. Okay? So to say na, I feel that you don't know how to handle money. Is that a feeling? Or a judgment perception? Okay? So we are careful. Ano yung nangyari sa'yo, ano yung naramdaman mo, ano yung behavior na nag-trigger nun. Kasi kung sinabi lang natin, I feel that you don't know how to do money, ano yun eh? Malabo yun. Kung ako kausap nyo, ano gagawin ko? Pero yung I feel worried when you gave money, nung nagbigay ako ng pera, yun yung naapektuhan ka. So, doon tayo pwedeng mag-usap. Anong value niya, ano yung value mo. Pero una muna yung napili nating speaker, siya muna yung maglabas ng emosyon. Okay? And then, and how it affects you. Okay, for 5 minutes, I will ask your indulgence. Pwede ba? O sige, for a few minutes, please face your partner. Choose a speaker and a listener. Sino ang magsasalita? Sino ang makikinig? Okay? Dali po kasi ginagabi na tayo. Matatapos na tayo. Wala. Choose a speaker, choose a listener. Meron na? Yes. Okay. So the speaker will think of one thing you appreciate about your partner. Okay? Positive tayo ngayon. Pwede rin gamitin ang dialogue, hindi lang sa problema, kundi para sa positive. Balansin natin na may usapang negative or problema, may usapang affirmation. Okay? Speaker, what is one thing na ginawa ng asawa nyo for the past days or weeks that you appreciate about him or about her? Specific ha, ayoko nung na-appreciate ko na mahal mo ko. Ano yung ginawa niya na feeling mo ay mahal ka niya? Specific. With this formula, I feel blank when you blank or when this happened because it affected me blank. Okay? Speaker, listener, maganda na bang kinig ang mga listeners? Bracket muna, walang sasagot, wag muna kayo mag-thank you.
Huwag mo na kayong you're welcome pala. Okay? Or huwag mo na kayo manumbat, sana ikaw rin. Walang gano'n, ha? So, makikinig lang tayo, open ears, and speakers start speaking from the eye. Ready, set, go.